at isa-isa na ngang sinisingil ang mga kongresista na gustong-gustong mapatalsik at ma-impeach si Vice President Sara sa kanyang pwesto. Kamakailan nga ay ang balbasaradong kongresista na si Representative Paulo Ortega nang siningil ng kalikasan. Binaha ang kanyang nasasakupan sa La Union. This time, sa naglalaway naman na kongresista. Kilala niyo na kung sino yan naglalaway na yan. Si Representative Jinky Jervil Luistro. At sa naging viral video na kumakalat ngayon sa social media, makikita ang malakas at maputik na tubig na mabilis dumadaloy sa pagitan ng mga kabahayan sa Mabini, Batangas. At ang Mabini po ay kabilang sa 2nd District ng Batangas na kinakatawan ni Representative Luistro. Ito ang video, panoorin natin. Ayan. Ay malakas nga. Oh, ano ka ngayon, Luistro? Ngayon mo tawagin si Speaker. Grabe oh. Kawawa naman yung mga bahay na nadaanan na ng baha. Nasaan ang flood control? Ang lakas oh. Isang magkamali ka lang dito na hakbang. Kung ikay lulusong dito, tatangayin ka. Nang dahil kay Speaker. Ayan. May baha. Ang lakas. Grabe, hindi naman ganito dati. At sa pagkakaalam ko hindi naman binabaha ang Batangas. Ngayong administrasyon lang pumasok ang Marcos administration, binaha na ang Batangas. At dahil dyan, pinutakte at kinuyog ng mga netizens si Jinky Luistro. Ito ang sabi ni Mr. J. Sonza. Ito ay mismong bayan ni Representative Jervil Luistro ang nagpasikat ng mga katagang ng dahil ni Speaker. Ayan na, Madam Lead Impeachment Prosecutor. Damhin mo ang beat ng dahil ni Speaker. Ito naman ang sabi ni MP Miko Poge, Atty. ni Jervil Luistro. Baha na ang Mabini, Batangas. Sakop ito ng inyong distrito. Bago tutukan ng impeachment, unahin muna ang kalagayan ng inyong mga nasasakupan. Kailangan nila ng agarang aksyon at pangmatagalang solusyon sa baha. Tama nga naman. Ang sabi naman ni The Free Thinker, handang-handa ang mga outfits sa impeachment na hindi inuulit paiba-iba ng gown. Pero hindi na paghandaan ng Mabini. 12 hours ago, sayaw-sayaw ka lang ng piglet ka. Nasaan napunta ang flood control budget sa distrito mo, Luistro? Isayaw mo na lang, yawa ka. At hindi lang yan, maging ang veteranong aktor na si Mr. Edu Manzano. Abay napakomento at pinatamaan ang mga kurakot na politiko na nangamkam mula sa pondo ng flood control. Ito ang kanyang banat, basahin natin. Napansin nyo rin ba? Dati, pag may bagyo, halos lahat ng baha nasa TV. Ngayon, sa social media na natin nakikita ang mga kalsadang lubog at mga taong hanggang tuhod ang tubig. Napapaisip tuloy ako, bakit? Sa gitna ng napakalaking issue ng ghost at questionable flood control projects, bakit nawala na naman ang atensyon dito? Bakit puro sa impeachment lang nakatuon ng gobyerno at hindi pati sa mga mas malawak na korupsyon sa flood control? Lagpas 1 taon na, puro kwento pa rin at pangako. Ito ba ay dahil sa mga personalidad na sangkot sa korupsyon sa flood control? Ay may tao rin na may impluensya o may pagmamay-ari ng mga media company?
Kaya ba tahimik ang mga dating bumabatikos ng baha? Follow the water? Follow the money? Ask why. Napaka-bright din nito ni Edu Manzano. At ito may papanood ako sa inyong video na kung saan itong isang netizen sinuong ang baha na hanggang dibdib ang taas ng tubig. Talagang nakakaawa ang mga Pilipinong napagnakawan ng mga politikong ito. Panoorin natin. Grabe nga. Parang lampas dibdib pa nga eh. Sa Paranaque pala ito. Grabe. Ang lakas. Pag nagpatuloy pa ang ulan nito, ay sigurado yan. Tataas pa to. Nakakaawa talaga mga Pilipino. Nakakadami ka? Grabe. Yung mga politiko na nagnakaw, maayos ang kanilang mga kabahayan. Malayo sa baha. Tapos dumiretso doon. Nakakaawa lang talaga. O ngayon, ang daming baha sa Cavite, sa Paranaque, sa Manila, sa Batangas, sa La Union. Pero ang administrasyon nakatutok sa Davao. Nagmumura pa ang DPWH Secretary na si Vince Dizon. Abay ngayon nakita natin ang baha na ito na napakalayo sa Davao. Abay sana naman Vince Dizon, magmura ka din sa ibang lugar. Hindi yung Davao lang, doon ka lang nagmumura. Ngayon nakakaranas ng severe flooding ang Quezon City. Secretary Vince Dizon, hindi lang sapat ang puro inspection, mumurahin mo yung lugar, lalong-lalo na kung selective ka lang sa iyong pagmumura. Tandaan po natin Vince Dizon, Mr. President, buhay na kasalalay ng taong bayan kapag laging nagbabaha at hindi maayos ang mga flood control. Hindi na kailangan ng mga netizens ng mga photo opportunity patungkol dyan sa flood control. Ang kailangan ng taong bayan ay kasagutan. Kailangan ng taong bayan ay aksyon, solusyon sa problemang ito. At higit sa lahat, ang tanong ng taong bayan, saan napunta ang mga bilyong-bilyong pisong pondo para sa flood control? Nagaling sa pera ng taong bayan na dapat sana'y napunta sa mga infrastructure, sa mga flood control. Pero ang Pilipino ngayon ang nagdurusa. Kaya ang taong bayan may karapatan na magtanong, mag-alam. Dahil hindi ito simpleng baha lamang, Mr. President. Vince Dizon, buhay ang nakasalalay dito. Sana'y hindi kayo makatulog. Sana'y dalawin kayo ng konsensya ninyo. Mga politikong nagbulsa ng pondo para sa flood control. Ang kapalit niyan, ayan, binabaha ang mga Pilipino habang kayo nagpapakasasa sa mga luxury thing. Hermes, mga relo, Rolex, dalawin sana kayo ng konsensya. Kaya't ano ang masasabi ninyo na parang isa-isa nang sinisingil ang mga kongresista na gustong-gustong mapatarsik si Vice President Sara sa kanyang pwesto. Mismo ang kalikasan na ang tumutulong. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.